Okay, so once again, good afternoon. Are we all settled? Okay na ba tayo? Game. Game na, banat na tayo. O malay nyo bukas, di ba? Unti na lang yung ano natin. Okay, so for our last topic sa ating law enforcement administration, okay, we will be talking about the character formation 1, but supposedly 2. Okay, wala tayong magagawa. Magkaiba kasi talaga yung 1 and 2 ng ano natin eh. Ng PRB tsaka ng CHED. Okay? We will now talk about nationalism and patriotism. Okay? O ngayon, although centralisado yung question dito, madalas naman na tinatanong dito talaga is yung about sa flag, pasadahan pa rin natin lahat. Tsaka sa mga Filipino traits. Kasi napansin namin na yung pinagmumulan talaga ng questions about dun sa ano natin, sa heraldic code, lalo na dun sa IRR. Anyway, meron naman na tayong file noon, ipiprint na lang. Pasadahan na din natin, okay? So madaming ano dito, madaming pamigay na slides dito. So kahit medyo marami to, 200 plus, madami tayong malalagpasan. May mga constitution kasi dito na nadaanan na natin. Kaya hindi pwedeng ipaliwanag yung constitution, baka magkaiba-iba ng interpretasyon. So mostly to ano lang, about lang dun sa flag talaga, sa mga ugali. Okay? Ay, so anyway, medyo malakas naman na ulit yung ano ko. Kanina nag-fast track tayo eh, no? Ngayon, gutom na kasi. Mababang paliwanagan pa sana yun, yung sa CFLM. Ay, sa ano, industrial. Ginawa ko, hindi ko na pinahaba yung paliwanag. In-straight ko na. Ano ba yung diamond? Sabi nga ni Sir Cha, diamond technique ko na. Gutom na eh. Dinaya, hindi, daya na yun, hindi diamond. Dinaya na. Okay? O, next. Anyway, wala naman tayong questions muna before we proceed. Any questions, clarification with regard sa ating previous topic, industrial security management? Wala naman? Okay, okay lang yan. Normal lang yan talaga na doon sa mga file na binigay sa inyo. Sa rationalization, kung familiar na kayo doon, may mga ma-left out talaga. It's okay. Kasi again, magandang i-discuss kapag may questions kakambal. Eh, ang purpose ko dito is foundation. Okay, so kuhain natin yung wala na to, wag na tayo magganito. For school lang yan eh. Kasi we will talking about nationalism and patriotism. Ayun, 2 words, nationalism and patriotism. And yung dalawang word na yon, lagi natin ginagamit. Kaya lang alam ba natin talaga yung pinagkaiba? So what is the difference, or maybe what are the differences between the two? Let us see later on. Makikita nyo doon yung isa is blind love. Yung isa naman is rational love. Yung isa mamahalin mo yung bansa mo kahit inuulol ka na. Yung isa naman, rational. Mamahalin mo yung bansa mo kasi maganda yung ginagawa niya. Okay? Ito yung mga bagay na na somewhat in some way nagpapaano sa atin, nag-i-inspire, na bumubuhay ng nationalism natin. Lalo na ito, Lupang Hinirang, personally. Pag naririnig ko yung naririnig ko yung pambansang awit, yung Lupang Hinirang, parang nabubuhay ulit yung yung pangarap ko maging pulis. Kasi bata pa lang ako, sinasabi ko na yun, gusto ko magpulis eh. Later na lang naman na, later this, na lang naman na, part of my life, na-realize ko na, ay, di pala, pangit pala. Hindi yung pangit, hindi pala bagay sa akin, pangit pala para sa akin. Napakaganda kasi talaga ng PNP, alam natin yan. O kaya wala naman siguro talagang ayaw din makapasok. O siguro may mga reasons na lang kung bakit kung bakit pinipili ng iba mag-BGMP and BFP. Naka-unmute na tayo Huwag na magsalita Okay? Ito yung mga bagay na to. Yan, itong lupang hinirang, pag narinig ko to personally yung tugtog, parang gusto ko magsuot ng uniform ng ng army, ng PNP. Parang iba ba yung dating niya iba yung dating. Iba yung yung feeling. Okay? Next. Kala ko sa akin nakita. Yan, ako ay Pilipino, panunumpa sa tao ng Pilipinas. Panatang makabayan, Pilipinas kong mahal. Yan, ito, tuwing kailan ba natin kinakatat ng Pilipinas kong mahal? Yan, tinuro sa atin, tuwing flag retreat or flag down, pag binababa daw. Ayun nga ba yung sinasabi ng batas? Yun ang problem. Kasi ako, Boy Scout ako.
O pag kinakanta namin yan, dalawang Pilipinas kung mahal daw, kailangan bago mababa. Ay na, sobrang tagal. Ayun ba talaga yung sinasabi ng batas? Yun ba talaga dapat Pilipinas kung mahal? 'Di ba? Ano ba yung Pilipinas kung mahal? Anong tono nito? Sino ba ang singer natin? Sa mga ano, babae, may singer ba sa inyo? Si Ate Mai. Ate Mai, ano ba tong Pilipinas kung mahal? Wala ka naman na daw minamahal. Balita ko sa kanila eh. Si? Si Kaste babae version. Di ba? Ang bayan ko'y tanging ikaw. Ayun daw yung kinakanta, pababa. Okay, so later makikita natin kung ayun ba talaga. Okay? Yan, 1987 Preamble Constitution. Alam nyo ito, ewan ko kung nakwento na rin ni Sir Cha, parang ano daw to kapag nag-law school ka, inaasar ka, pag ito kinakabisa-kabisado mo. Kasi wala naman daw application to, preamble. Ano, senior high school, pinakabisado pa sa atin yan. Yan, let us now talk about the patriotism and nationalism. Ito na, malalaman na natin. And alam nyo kung ano ang negative, ay isa dyan is negative and positive. Alam nyo kung alin yung negative? Nationalism. Okay? Let us see. So the difference between patriotism and nationalism is that a patriot, okay, is proud of his country for what it does. So this is rational love. Minamahal mo daw yung bansa mo dahil sa ginagawa niya. Dahil sa ginawa niya. Usually maganda, of course. That's why naging rational love. Mahal mo yung Pilipinas dahil pinoprotektahan ka ng Pilipinas. Mahal ka ng Pilipinas dahil patuloy niyang pinagyayaman. Okay? Yung bansa natin. Yung mismong bansa, yung state. Okay? On the other hand naman, yung mga nationalist daw, proud sila sa country nila no matter what it does. Kahit anong gawin, pangit o negative, mahal ko. Tsaka itong team blind love. Itong nationalist, ito yung mga taong laging iniisip nila yung country nila yung lamang. Okay? To the point na hindi nila na ikino-consider yung welfare ng iba. Gusto nila country na lang nila ng country. For example, Philippines. Philippines number one. Number one, 'di ba? 'Yon. Uy, Philippines. Maigil-igil pa. O ganun masyado, yung extremist masyado ng mapagmahal. Okay, ayan, kagaya nito, nationalist daw, proud of his country no matter what it does. Ay na kahit kinukurap ka na, kahit ninanakawan ka na, tinatarantado ka na ng mismo mong bansa, mahal mo pa rin. O, yun yung blind love. O, parang sa na lang din, para madali nyo maintindihan, sa let's say, sa partner ninyo. O, pag sinabi natin yung isa, rational love, minamahal, kasi medyo negative nga to eh. Sabihin nyo, gusto ko unconditional love. O, anyway, pag sinabi natin rational love, in context of, for example, sa opposite sex, partner ninyo, parang ibig sabihin ng rational love, maganda yung ginagawa niya, maganda yung pinapakita niya sa inyo. Okay, that's why nahulog kayo. May reason kung bakit minamahal niyo siya. Ito namang nationalist, kahit nag-cheat na sa'yo yung tao, tinatarantado ko na lang, mahal mo pa rin. Parang ganun lang din naman dito, okay? Bakit? Naku-curious tuloy ako. May experience ka ba? Ma'am? Yes. Oh, may spokesperson ka doon, oh. Meron. Aray mo. Apaw. Nagre-relapse. Wait. Hirap niyan. So, the first attitude creates a feeling of responsibility. Okay? Again, yung first attitude creates a feeling of responsibility. Itong patriot yung tinutukoy. But the second is a feeling of blind arrogance that leads to war. Okay? Itong isa yung patriot, you are proud of your country for what it does. For example nga, may allegiance ka sa country kasi dito ka pinanganak. Dahil sa Pilipinas, safe kang nakakapaglakad sa labas. Ayan. Kaya nagkaroon ka ng responsibilidad na somewhat in return. Kailangan mapakinabangan din ako ng bansa ko. Napakinabangan ko yung bansa ko, may binigay sa akin yung bansa ko, kailangan ako rin. Okay? Para madali nyo matandaan, yung isa rational love. Pagmamahal sa bansa na ginagamitan ng utak. May reason, may tamang rason. Yung isa, blind love. Diba? Blind arrogance that leads to war. Ito kasing nationalist, laging ipaglalaban yung bansa nila. Wala na, kahit walang kwenta yung bansa nila, ipaglalaban. Kasi naniniwala silang yung bansa nila better. Laging mas better sa iba. Okay? Tandaan nyo, pag patriot,
Rational love. Positive lagi to. Tandaan nyo. Pag blind love naman, lagi nyo tandaan, negative. May not totally may negative. May negative connotation. Somewhat negative. May part na ano may part na negative about sa kanya. Okay? Next. Huwag na natin itong TOS. Let us dive deeper sa patriotism. Itong mga to, multiple lang naman na multiple na definition ng patriotism. Patriotism is a noun that means devoted love, support, and defense of one's country, and national loyalty. Pero itong words na to, pwede mo ring associate saan? Nationalism. Kaya hanapin nyo na lang anong pinagkaiba nila. Yeah, parang Venn diagram. Madami silang similarities. Tingnan mo na lang yung nasa outside ng circle. Ay, yung nasa, kumbaga ito, patriotism, nationalism. Huwag mo na masyadong tingnan to. Tingnan mo na lang itong part na to. Ito. Yung mga nasa labas nila. Yung pinagkakaiba ng dalawa. Okay? Again, pag sinabi nating patriot, positive. P, andun na yung word. Patriot, letter P, positive. Rational love. Yung isa naman, nationalism N, na negative. Pero again remember, although may negative connotation, hindi naman totally negative pag sinabing nationalism. Okay? Still, may positive pa rin naman yan na epekto. Kaya lang sometimes kasi, nag-overbound, sumusobra. Okay? That's why nagiging negative na. Am I clear? Next. Another definition naman, patriotism daw is the love and devotion to one's country for no other reason than being a citizen of that country. Okay? It is a common virtue that pertains to the love for nation, which more emphasis on values and beliefs. So ito, still, pwede mong idikit kay nationalism. Okay? Next. The love someone feels for their country that is based on the idea that this country is good, this country itself is good and that good people live there. A concept of patriotism, special affection for one's own country. Of course, if you are patriot, you love your country. This is rational love nga. Okay, that's why you build you build, di ba, sabi kanina, you will build responsibility. For example, you have partner, you love your partner, you love God. May responsibility kayo. May yung pagmamahal na yan, may responsibilidad na kaakibat. Hindi mo pwedeng sabihin mong mahal mo yung isang tao pero wala kang responsibilidad. Di mo binibigyan ng oras, ng affection, ng time, ng effort. Same lang din sa country. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung country na hindi ka mag-serve sa country. At least man lang i-preserve mo, di ba? I-promote mo yung welfare, yung development. Baka sabihin mo mahal mo yung Pilipinas, tangina ikaw yung tapon ng tapon kung saan-saan ng basura. How ironic na sinasabi mong mahal mo yung Pilipinas pero ikaw mismo yung sumisira. Yung mga so-called nating DENR daw, pero sila pa yung nag-a-allowed ng Supposedly, DENR, sila yung magpoprotekta ng ganda ng pangalan, Department of Environment and Natural Resources. Ang higpit pag sa private na individual, pero pag sa mga kapitalista, mga may pera, allowed, pwede, sige, butasin mo yung bundok. Tangina, gumawa ka ng dam dyan, kahit may nakatirang mga dyan. Di ba? How ironic. Ay, hindi nakakainis. Ano pa? Ito rin. Ewan ko, sorry kung may bumoto man sa inyo. Sinabi ko na to legislative, law-making body. Sila mismo, ano sinasabi? Bend the law. Putang ina. Ano pa? Di ba? Ang sagwa lang, nakakainis lang. Na supposedly, yung mga taong sila yung pumoprotekta, reason kung bakit nagde-develop yung bansa, sila pa mismo yung umatak sa Pilipinas pababa. Kulang na lang, ibenta tayo sa China. Okay? Anyway, I'm not being political here, discussion lang. Ewan ko, agree lang di kayo doon. Kasi ako talaga, hindi ko talaga nakita na ayaw nga ng aral eh. Okay? Hindi man sa ayaw ng aral. Wala mang proof doon. So, makikita nyo naman, nagre-reflect naman kasi. Ano pa? Next. A sense of personal identification with the country. Ito yung pride. Okay? Yung pagkakakilanlan natin. And ito rin yung itong personal identification na rin to, yung nako-compromise pag nagkakaroon tayo ng tinatawag nating globalization. Remember? Isa westernization or modernization. Yes, nagpo-progress tayo, nagmo-modernize. Kaya lang at the same time, yung mga pre-existent na culture natin na personal identification, nawawala. O kaka-K-pop natin, nawawala yung pagiging Pinoy. Diba?
even yung way ng pananamit, pagsasalita. Always remember na Pinoy tayo. Anyway, baka sobrang ang laki na ng hinanakit na nila sa Pilipinas. Hindi na nila kayang mahalin yung Pilipinas. But they're just being rational. We cannot blame them. Ayan. Special concern for the well-being of the country. O paano ba natin makikita yung well-being ng country? Yan, yung environment, yung laws. Maging ano ka ba? Law-abiding. O, syempre, pati yung tao sa loob. O, kailangan ingatan mo rin. Respect sa rights ng ibang tao. O, parang ganito lang naman yan. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin yung creation niya. Same principle dito. Kung mahal mo yung bansa, lahat ng nasa loob ng bansa, even yung tao. Okay? O, next, willingness to sacrifice to promote the country's good. Ngayon, baka mangyari sa atin, pag nakita nitong sacrifice, pakamatay na. Buhay agad ang isasakripisyo. O, pwede kayo magsakripisyo ng pagod, ng oras, ng effort, kay sa tao. Ay, nang hindi kailangang mamatay. Baka naman sa'yo, mahal kong Pilipinas, magsasakripisyo ko. Kahit hindi pa kailangang mamatay, papakamatay ka na. Onting lang, sugod. Hindi pwede, ha? Tandaan nyo, na pag kung buhay kayo, mas matagal kayong buhay, mas matagal kayong makapag-serve sa country. So, huwag kayo padalos-dalos. Pag sinabing ang mamatay ng dahil sa'yo, huwag nyong i-take literally. Okay? Ubus tayo pag ganon. Hindi porket mahal mo, may kalaban, sugod ka ng sugod. O, kailangan maging pa rin, wise. Okay? Ayan. Characteristics naman ng pagiging patriot. O, ayan. Obeys the law and respects authority. O, nasa bansa ka, mahal mo yung country. Yung bansa mo, may mga batas. And yung batas na yan, yung statutes are made for what? The convenience of the public. Remember, di ba, ayun yung sinabi natin? Tatandaan ba? Sinabi natin. Sinabi ng batas. Yung description natin sa statute, na gumagawa tayo ng batas para saan? Convenience ng nakararami. Okay? So, hindi mo pwede sabihin, mahal mo yung bansa, pero ikaw, okay, sumusuway ka sa batas. Kasi yung batas na yan, para sa bansa, para mapanatili yung peace and order. O at the same time, syempre, itong batas may nag-enforce. Mga pulis natin, hindi mo pwede sabihin mahal mo yung bansa kung ikaw, at ang mga taong to, pinapatupad lang naman yung batas na supposedly para sa bansa, ikabubuti ng bansa, sinusuway mo. O hindi pwede yon. Okay? Nakukuha ba? Hindi mo pwede sabihin mahal mo yung, hindi mo pwede sabihin mahal mo yung yung parents mo, pero hindi mo sila sinusunod, sinusuway mo sila. Okay? Next. Ayan. Contribute to society and community, perform civic duty. Ayan. Nakinabang kayo sa bansa. Diba? Nagkaroon kayo ng benefit. From the moment na pinanganak kayo, ito ng bansa yung pumoprotect sa inyo. Actively. Yun naman talaga yung trabaho ni bansa or ni state natin. Kaya lang, syempre, as a citizen, as a concerned citizen, or if you are a good patriot talaga, you must contribute. Di mo pwedeng sabihin patriot ka, pero hindi ka nagko-contribute sa city or sa community man lang. Paano ba yon? Paano ka makapag-contribute? Kahit nga hindi ka na hindi ka na yung talagang active eh. Simpleng pagdampot ng kalat, pag-promote ng ng awareness sa iba. O iba pa rin talaga yung pag nag-community service, actively nagpa-participate ka sa mga seminars, programs, mga campaigns, o yan. Ayun masasabi natin na you are contributing sa society and community. Okay? Ano pa ba included doon? Yan. Voting, paying taxes, community service, volunteering, and supporting initiatives for the common good. Ayun, tamang pagboto, hindi lang basta boto ka ng boto. Kung patriot ka, magiging matalino ka sa pagboto. Di ba sabi ko nga, bumoto ng matalino, at bumoto ng matalino. Baliktarin ko na lang. Yan. Hindi pwedeng boto ka lang ng boto. Pag sinabi bumoto ng matalino, vote in a wise way. Bumoto ka sa matalinong mamamaraan. Pag sinabing bumoto ng matalino, ang iboboto mo yung matalino mismo. Okay, bakit? Kasi alam mo siya yung capable. Yung position na requirement niya is what? Ay, yung requirement sa position niya is kailangan ng brain. Okay? Sila yung magli-lead. Sila yung magre-represent sa atin. Hindi pwedeng bira ka lang ng bira. Ayan, paying taxes. Okay, yung bansa natin, kaya nagkakaroon ng, yung tax kasi natin yung nagsisilbing gas. Then therefore, without yung tax, yung development ng ating country, babagal. Supposedly. Kaya lang yung tax natin, sa tama ba napupunta?
Lalo na yung recent issue natin, flood control. Tatanungin ko kayo ngayon, kung hindi kayo galit, bakit? Sa harap-harapan na tayong tinatarantado. Ang laki nun, billion yun. Tingnan nyo ilang kotse yung nabili. Ilang bahay nakatumbas nung ano na yun. Bahay, bahay pa rin iniisip, personal. Ilang ano na yun, ilang tamang proyekto na ng government yung mapapakinabangan natin nun. May daan nga dyan, tingnan mo naman, puta, onting daan ng truck, butas, biak. Di ba? May school, makikita mo yung school, onting init, nagkaroon ng heat expansion, biak-biak na yung Anong ginagawa natin? Yung materyales. Let's say, kahit hindi na kasi meron naman tayong mga government na engineer. O yung materyales, proper ba yan? Ayun yung pangit. Di ba? Meron pa nga yung truck dumaan sa tulay. Government made na tulay. Pagdaan ng truck, ang nakalagay pa nga ata doon 50 tons yung capacity ng tulay. Wala pang 1 tonelada yung truck, bumiba. Substandard tinipid. Nakadeclare 1 million, ginastos 100. Yung 900 pang inom. Lugi, lamang pa yung kinupit sa Di totoo. Recently may sumisikat. Stoplight, magkano? Million? Maniniwala kang million? Ako, personally wala akong alam with regards sa ganyan, engineering. Pero alam ko hindi abot ng 1 million, isang stoplight. Million. Grabe, yung loob niyan? Diba? So makikita mo, ilang araw lang, pundido na, nabasa. Yung waterproofing, bulok. Sablay. Ayan, a patriot love his or her country. Of course, patriot kasi is rational love nga natin, Okay, next na natin to. Courtesy and respect for the rights of others. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na kung mahal mo yung Pilipinas, lahat ng tao sa Pilipinas, mamahalin mo rin dapat. Hindi literal na lahat ng makadaanan mo, ikikis mo Ibig sabihin niya, may respeto ka. You will love, okay? You will love by what? Ayan, sabi ko nga sa inyo, tayo may freedom. Pero yung freedom natin, may kaakibat na pananagutan. Yung kalayaan natin, may kaakibat na pananagutan. Kaya hindi pwedeng lang, may freedom of speech ako. Lahat ng gusto kong sasabihin ko kahit ma-offend ka sa akin, hindi pwede. Okay? Kailangan mag-show pa rin tayo ng respect. Am I clear? Kasi sino bang bumubuo sa Pilipinas? Itong tao. And because of the people of the Philippines, nagkaroon din tayo ng government kasi sabi nga, 'di ba? Yung sovereignty nagmula sa tao. All power of the government emanates from them. Kung walang tao, walang Pilipinas. So kung mahal mo si Pilipinas, then therefore, yung tao that mahalin mo rin. Next. Yan. Kailangan yung patriot daw trustworthy and honest. Trustworthy, mapagkakatiwalaan ka. Hindi pwedeng ka. Ano ba yung term nila doon? O kahit sa mga SK, hindi pwedeng maging OJT ka ng OJT ka ng tawag dito na buhaya. Ayun yung kagandahan sa lugar natin. Nag-unmute lang ako. Sorry, napindot ko yung mute. Ayun yung kagandahan sa lugar natin. May mga tao pa talagang willing mag-serve from the mga bata pa lang. Di ba? Okay, for example, ito gusto kong nakikita ko sa Sino mga taga-Angono? Ay, maganda ba talaga yung yung pamamalakad ni Maxine? Maxine, sorry na mention na. Hindi kasi nakikita, friend ko sa Facebook, friend kasi nila Gorpido nung kaibigan ko, ma'am. Maganda, nakikita ko. Boxing match, imagine, nakapag sila ng boxing match na maganda, walang naging aberya. Basketball league, makikita mo. Naka-live pa. Tropa ko kasi sila sila Roger, sila Gagarin, sila Julius, kasi may player din ako dati. O di ba? Ay, yun, si Bautista, taekwondo player din, tsaka even si Pascual, kilala din siguro nila yon. Ba ang galing.
talagang makikita mo yung ano. Ay kaya lang, normal, may mga makikita ka talaga, mga out of 100 comments, may mga 5 comment na nambabash, may ganyan. Usual, ano naman, normal yon. Eh, minsan padala ng kalaban yon. Okay? O, ganon din sa San Roque, napakaganda tayo. Ang ganda ng jersey namin. Sinuot ko, nag-dismiss agad yung ano, mataba ako eh. Tanggal yung tahi, malas. De, baka ano lang, may depekto lang sa pagkakatahi. Yata. Dapat kasi ano yan eh. Okay? So, ayun yung mga ano, although may pagkakamali minsan yung ano, maganda naman yung nagiging epekto. Next. Ito, ano to para sa ano talaga natin to? Sa ating mga public officials. Trustworthy and honesty para saan? Yan, sa public dealings. They recognize corruption. Okay? Next. Tolerance. Patriotism, tolerance, requires tolerance for differing beliefs, cultures. Ayun, lalo na tayo. Rich, very rich yung ating kultura. Would you agree with me? From Luzon to Mindanao, madaming pagkakaiba-iba. So, kailangan, meron tayong tolerance. And alam ko, wala namang ganito talaga sa ano, wala namang ganito sa Pinas, yung may racism. Ay, meron pala. Okay. Yung ano, ang picture pa lang, alam mo na kung saan galing. Yung mga tarantado, racism yun ha. Damit pa lang, alam mo na saan galing. Loko-loko kayo ha. Yung mga bay, yung tawag nyong bay. Hindi, yung Byron kanya, Byron pangalan niya eh. O, discrimination pa rin yun. Hindi lang ganun ka-extreme. Minsan kasi ano eh, tayo mga Pinoy, pag nakarinig tayo ng word, ginagamit na natin, nami-misuse na natin yung words. Diba? Yung N-word, o pag nakarinig tayo, ayan, kagaya ng N-word, ay, mga bata, maririnig nyo, what's up, my neighbor? Yung N-word. Hindi kasi sila aware. O tayo, baka ganun lang din naman. Pero discrimination nyo, kung aware kayo na ibig sabihin nun is ano dinidiscriminate nyo, binababa nyo yung mga kababayan natin sa Visayas, okay? We should have tolerance. Tsaka ito, yung ano rin natin, dialect, ang dami nating lingwahe. O baka makarinig kayo ng nabubulol, nabibisaya. Hindi pwede yon. May mga ano talaga, ayan, kagaya na Tito Jer. Dati, nawiwirdoan ako. Ano ba iyan? Mga ganong term. Tol. Diba? Ganun tayo, yung R, yung letter D, nagiging R. Noong una ako, pag naririnig ko siya, parang, panibago to, ang weird pakinggan ba't tumagal, na-adapt ko. Ganun talaga. Okay? Kailangan may tolerance. Hindi porket iba sa paniniwala mo, iba sa pandinig mo, mali na. Okay? Nagigets ba? Kaya may tolerance talaga. Madaming tao. Rich in culture tayo, diverse talaga. Okay? Kasi minsan akala natin pag sinabing unity, kailangan pare-pareho eh. Pag sinabing unity, kailangan pare-pareho talaga ng paniniwala. Minsan yung unity, nakikita nyo sa pagkakaiba-iba. Kung paano nila tinotolerate. Yung magkakaibang bagay, nagsasama-sama for isang reason, ayun, nagiging unity pa yun. Baka kasi pag sinabing unity, kailangan pare-pareho tayo, puro Bisaya lang, puro Tagalog lang. Huwag nang tawanan tayo pag nakakarinig. Ayan, tinan nyo, iba na yung definition nyo sa Bisaya. Pag narinig yung Bisaya, siguro naisip nyo Baduy. O, di ba? Bisako, ay ano ba yung pagbisakol? Alam ko lahi din yun eh. Ano yun? Ayasim. Puta, akala ko Hayasim. Nagigets ba? Next, accountability. O lalo na to saan din? Yan, sa public officials. With regards din kanina, yung isa kanina kasi, listen, yung isa kasi kanina na sinabing honesty and integrity, pag may nakita ka mali, hindi pwedeng pikit mata, tikong bibig. You speak for the right thing. Kasi the moment, okay? Tandaan nyo to, the moment na may alam kayong mali, pero hindi kayo nagsalita, is yung time na rin na kumakampi kayo dun sa mali. Tandaan nyo yun. Injustice yun. Although yung batas natin batas natin kapag hindi kayo nag-report ng krimen, hindi kasalanan. Unless lang kapag about sa natin, national security. Alam nyo naman yan na hindi kayo required hindi kayo required na magsumbong ng krimen. Am I correct? Okay? Next. Ito naman, accountability. Kailangan yung
liquidation. Honest, pag may butal dapat, hindi pwedeng sakto lang lagi. Ilagay nyo yung totoo kasi yung mga maliliit na bagay na yan, pag naipon, malaki yan. Paldo ka dyan. Okay? Kung yung mga ano kasi, yung hindi mo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, malamang sa malaking bagay ganun din. Ayun yung sad. Nagagawa niya nga sa maliit eh. Lalo na pag malaki. Nasilaw nga sa maliit eh. Sa malaki rin. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? O yun. A patriot daw kailangan may moral courage. Matapang. May moral courage. Na kaya niya daw mag-stand. Even though yung pinaniniwalaan niya is unpopular. Risky daw. O kumbaga yung iba nakasanayan na yung political dynasty. O ikaw, alam mong mali political dynasty. Kahit alam mong possible kang itumba, ilibing ng buhay, lalabang ka. O yun daw, moral courage. Okay? Willingness to stand up for what is right. Even if it is unpopular daw or risky. Alam mo ngayon yung tama eh. So what kung lahat kayo gusto nyo ganito, mali yan eh. Ayun lang, pwede rin naman natin maging problem. Baka akala natin minsan, tama yung stand natin, nalaban. Pala hindi. So, yun, matter of comprehension na lang rin ng evaluation. In this case naman kasi, madali nyo namang malalaman kung may magandang dulot sa bansa or hindi yung isang bagay. 'Di ba? Next. Reasons ng patriotism. First one, to promote unity. Ano pa? To promote development, to ensure full and proper use of resources, and to help the nation benefit from our knowledge and skills. So these are the reasons daw kung bakit meron tayong patriotism. Unity, development, ensure full and proper use of resources, to help the nation benefit from our knowledge and skills. Saan sila pupunta? There are multiple kinds of patriotism. First one is yung patriotism of duty. Ano mang ibig sabihin ng patriotism of duty? Sa patriotism of duty, so this includes fidelity to one's nation through what? Material acts. Tandaan nyo to, kaya duty. Anong pinaka-best na example natin dito? Itong mga military natin. Kasi merong nagmamaterial, meaning ng material acts, nakikita talaga. Ayan, talagang may ginagawa sila. Duty, ayan, nag-serve para sa country. Actively, ini-stop. This is military service, patriotism, and other self-sacrifice types. Kahit wala ka sa militar, ikumpara sa bansa, nagbuwis ka ng buhay, o yung mga mangingisda natin, nilalaban talaga yung West Philippine Sea. Yun, patriotism of duty. Diba? So this is where patriotism daw becomes embodied, and its ideals take praiseworthy particular actions. Nagmamanifest daw yung ating mga ideas, nag-embody, embodiment. Mahal ko yung Pilipinas, gagawin ko to para sa Pilipinas. Okay? Meron naman patriotism of affection. Ito yung tinatawag na patriotism of the heart. Kung yung kanina may material acts, ito more of the heart. Internal desire. Kaya lang, hindi lahat merong balls para mag-materialize yung desire. Mahal mo nga Pilipinas mo, pero wala kang enough na courage para gawin yun para sa mo. Anyway, patriotism pa rin naman siya, internal desire, to keep daw yung well-being ng kanyang country. So it can be seen in the patriotism of duty, but it does not necessarily result in it. Nakikita automatically. For example, ganito kasi yan eh. Makinig. Patriotism of duty. Let's say militar. Nagsiserve para sa country. Okay? Automatically, makikita mo na mayroong love sa kanya sa country. Kasi bakit? Willing siyang mag-sacrifice para sa country. O kaya lang, anyway, pag sinabing, okay, let us go back. Nakalimutan ko sabihin yung word, baka malito kayo eh. Patriotism of duty. Okay? Nagsiserve siya, material acts para sa country. Ngayon, pwede mo sabihin meron siyang patriotism of affection. Bakit? Kasi nag-embody. Nakita mo na, nag-reflect, nag-manifest na yung internal desire to serve his country. On the other hand, ganito naman. Pwedeng nagsiserve daw siya, patriotic duty, pero apathetic siya. Saan yun? Ayan, apathetic. Wala siyang pake. Ginagawa niya lang yung para sa pera. Hindi naman pala, for example, ako nag-militar kasi gusto ko lang malaki pera, maangas ako. Hindi ko naman talaga mahal yung country ko. Hindi public service. Yun. Nag-raise ba? O nag-uunat? Akala ko nag-ano. Nag-gets? Same lang din naman dito. Hindi lahat ng may patriotism of affection
is makikita. Although it can be seen sa patriotism of duty, but it does not always result in it. Kasi yung iba, wala naman talagang courage. O gusto mo ngang lumago yung country, gusto mong ipaglaban sa corrupt yung country, pero tikom yung bibig mo, pikit yung mata mo. Okay? Although meron kang patriotism of affection, hindi siya nagmamanifest. Not necessarily dapat magmanifest sa patriotism of duty. Only the brave one, okay? Only the brave one with pure heart na may patriotism of affection ang magre-result dito sa patriotism of duty. Kasi yung duty nito mahirap to. Yan, akala niyo pagpupulis, tanungin ko muna kayo, magpupulis kayo, anong reason? Mahal niyo ba talaga yung country kaya gusto niyo mag-serve? O dahil pogi lang, maangas, malaki sweldo, malakas ang kapit, maimpluwensya. So pwede nating sabihin, you are performing patriotic duty. Pero wala kayong patriotism of affection. Hindi niyo talaga mahal. Kasi yung isa again, patriotism of duty sa acts. Nakikita mo sa ginagawa. O kaya lang, pwedeng apathetic pa rin sila. Ginagawa lang nila yon para lang sa sarili din nila, hindi para sa bansa talaga. O pwede namang patriotism of affection. Mahal mo yung isang bansa pero wala kang ginagawa. Kasi hindi mo kaya. Hindi kaya ng tapang mo. O, meron tayong last, yung pinakamababa. Patriotism of manners. So this is custom patriotisms. Written and unwritten. Ito lang yung paglagay ng kamay sa dibdib, panunumpa sa watawat. Pero pwede mong i-recite yan na hindi mo naman talaga mahal yung country. Compliance, requirements. Okay? Meron pa tayong anyway, ito sa patriotism, may makikita kayo sa final coaching nyo. Andyan yung i-discuss. Sa final coaching na yun. May question na ba kayo nadaanan nito about dito sa patriotism, yung revolutionaries, mga ganon? Wala pa, hindi pala sasagutan. Hayaan nyo na. Ito muna tayo. As long as magets natin yung concept ng patriotism. O meron tayong types of patriotism. Ito pababa ng pababa. From extreme, robust, and then yung moderate. Ano naman yung extreme? Ito yung sobrang patriot ka. Puta, para ka nang nagiging nationalist dito. Nationalist. Intense. Okay? And often exclusionary loyalty. When we say exclusion, feeling niya yung country na lang yung the best. O parang nagiging nationalist na. Okay? Which one's own nation is seen as unquestionably superior to all others. Sa sobrang pagiging patriot mo, feeling mo yung country mo na yung the best. Philippines number 1, parang ganon. O robust patriotism. What do we mean by robust? Ayan, baka pag nakita nyo kasi yung robust, yung pampatigas ng uten. 3 hours. Pag robust, 3 hours tayo, unat. O, hindi yun yung ibig sabihin, ha? When we say robust, matibay. May paninindigan. Okay, sturdy. O, yun. Okay? Robust patriotism refers to a strong. Ito yung sinasabi ko, strong, sturdy, matibay. But critical attachment to one's country combined with a respect. May respeto na. Unlike dito, parang sa tingin niya, unquestionably daw, yung Philippines, yung country niya yung superior to all others. Itong robust, although it is a strong feeling over the country, meron pa rin respect para sa universal moral. Universal moral principles and humanitarian values. Okay? It supports national pride and identity but does not compromise ethical obligation towards others. Still, sobrang mahal mo yung Pilipinas pero it does not extend to the point na mawawalan ka na ng pake. Yung mga ethical obligations mo sa ibang bansa, wala na. Para lang, parang ganito, pag extreme patriotism, willing kang manakop ng ibang bansa para lang malaman na Philippines, na bansa mo yung nangunguna. Ito namang robust patriotism, not necessarily na na gagawin mo yun, na mangsasakop ka ng iba, okay? Manghaharas ka ng iba para mapakita yung yung Pilipinas is number 1 or the best over all other nations. Ito moderate, when we say moderate, so it is a measured and rational love for one's country. Ayan. Rational love, nakita nyo na yung word. That recognizes the value of national loyalty while avoiding exclusivism and or superiority. Ito yung maganda, moderate patriotism. Okay? Kasi it avoids exclusivism. When we say exclusivism, may mga hindi ka kasali, ito lang, Pilipinas lang, ito lang. Included pa rin. Okay? Wala ring superiority, walang iniisip para sa kanya pantay-pantay. Pero mahal ko ang Pilipinas. O sige, pantay tayo, pero mahal ko Pilipinas.
That is moderate patriotism. Moderate patriots feel attached to their nation but they also accept that other nations are also other nation also deserve respect. Okay? Although mahal niya si Pilipinas, sa tingin niya pa rin, yung ibang bansa, they deserve respect. Country pa rin sila. Nire-recognize niya pa rin. And ayun yung kabaligtaran ng exclusivism. Pag exclusivism kasi, hindi. Mahal ko Pilipinas, ito lang dapat. Wala na kayo. Uunahin ko yung Pilipinas. Lalo na dun sa extreme. Para sa ikabubuti ng Pilipinas, papapagsakin ko kayo. Ito, kalaban ng Pilipinas tong China eh. Magkaiba kami ng naiisip. Magkaiba kami ng prinsipyo. Para malaman nilang mahal ko Pilipinas, papatumbayin ko to. Ayun yung mga extreme. O pagrabas naman, matibay yung pagmamahal mo, pero not necessarily sobra-sobra. Ito yung pinaka-the best balance, moderate. Okay? Ito naman deflated, subdued naman. Parang ano to? Ito na yung pinaka-subdued. Parang wala masyadong wala masyadong pake. Based primarily on a sense of gratitude or moral indebtedness rather than emotional attachment or superiority. Minahal ko sa Pilipinas, dito na ako nakatira eh. Dito na ako lumaki, mahal ko na lang to. Pero wala yung deep na pagmamahal, walang emotional attachment. Dahil lang dito sa sense of gratitude or moral indebtedness. Utang na loob sa Pilipinas. Okay? Nagigets? Meron namang ethical patriotism. Concerned not just with love of country, but doing what is right for the country. O ito naman, hindi lang daw about sa love of country. Ito naman yung doing what is right. Gagawin mo pa kung ano yung right. Kaya siya ethical. Okay? Even if it means criticizing or reforming it. Kung mali talaga ginagawa ng Pilipinas, kahit baguhin pa natin yan, i-reform pa natin yan, kahit gagawin ko, ito yung tama para sa country. Okay? Sorry, ngumaya akong candy. And now, let us talk about nationalism. What is nationalism? Yung kanina, puro patriotism yon. O nationalism daw, ito yung tingnan nyo. The love and affection for one's country. Kung ito lang yung kukuhain mo, patriotism din naman. Ito yung distinction between the two. It is based on the idea that this particular country is better than all the rest. Masyado tong blind love, masyadong negative, masyadong extreme. Okay? Naniniwala siya na yung bansa niya better, okay, than all the rest. Next. So it is a state of awareness daw that a nation does exist and is made of people who owe allegiance not only to a tribe, claim, religion, or any to. Pwede nyo nga rin idikit to sa sa patriotism. Kaya sabi ko sa inyo, kuhain nyo na lang to, yung mga ganyan. Si patriotism, hindi nyo makikita ng ganyan definition, yung masyadong negative. Although kanina mayroong extreme patriot, ibang usapan naman yun, kasi extreme na yun. Ando na yung word na extreme. Ano mo yun? Next. So nationalism is an ideology that emphasizes loyalty, devotion or allegiance to a nation or nation state and holds that such obligation outweigh other individual or group interests. Same lang din naman, parang patriot din. It implies to a person that his country is the most superior among other countries and he will defend it no matter what. Nagiging inconsiderate na tayo kapag nationalist tayo. Masyado nang matapang or masyado nang malalim yung ating ideology. Nagre-reject na tayo ng ibang opinion. Tingin natin, yung bansa na lang natin yung pinakang dapat nating pagtuunan ng pansin. And ayun yung nationalism. Ayun yung pinapakita ng nationalism. Characteristic naman daw ng nationalism. Wait lang. Okay, characters of nationalism. Katangian. One nation.
An idea of a common government always implies in a nation. It may be reality or past or present or just an ambition of the future. One nation. Kasi nga, masyado na tayo, sa nationalism, gusto natin superior lang tayo. So, one nation dapat. Nagkakaisa tayo and dapat tayo lang. Masyado ng selfish. Group feeling. So, there is a sense of belonging together among the people of a nation. So, this is positive characteristic naman ngayon. Group feelings, nationalist, lahat tayo mahal yung country. Then what? We belong together. Okay? We belong to a country. Distinction. There is distinctiveness in a nation that separates it from another, such as yung language, religion, race, and national character. Sa inyo about sa nationalism. Pinapakita niya daw na may distinction tayo. May personal identity. Okay? Define territory. There's a defined territory, large or small. Definition. Okay? Malinaw kung anong teritoryo. Next, common interest. Existence of the same common interest. Usually, interest to what? State development, progress. Okay? Next, general picture state. A general picture of state in mind of every individual. When we say general picture of state, kumaga vision sa bansa. Ganito yung bansa ko. Ganito itsura ng bansa ko. Matagumpay. Mas-successful. In English lang mayabong. Tools and symbols of nationalism. First one is the flag. Okay? Alam nyo, itong flag, napakalaga nito. Later on, makikita nyo na dapat pala tinitreat natin to as hindi lang piece of fabric or clothing. Kailangan with utmost respect lagi. With reverent, kung tawagin. So flag, the first and most important instrument of nationalism. It embodies our ideas and ideologies. Hindi pwede aspiration, ideas and aspirations. Para kasi sa mare-recite mo yung preamble Okay? According to Organsky, flag makes an excellent national symbols for they can be carried into the battlefield and thus share share in the glory of victory. Anyway, when we say flag, it is our, ito yung pinakang-best. Okay, lagi yung tandaan. Kaya itong flag, pag nakita nyo nakawagayway sa isang lugar, okay, it means na they are victorious. Sila yung namamayagpag. Pag nakita nyo nasa lapag yan, parang kaya nga minsan, di ba, sunugin mo lang yung flag ng ibang country, mangyari? It could incite to a war. Okay, magsimula ng gera kasi napakalaki. Tingnan nyo na lang sa atin. Paano natin, ano yung pinagdaanan ng ating mga bayani, mga kapwa natin dati para lang maiwagay-iway yung flag natin. Countless lives. Ilang buhay, ilang taon natin pinaglaban to para lang makuha natin yung sarili nating sarili nating kalayaan. Yung kalayaan na yun, isinisimbolo ng ating flag. Okay? School. Ano naman yung school? Paano siya naging tool? Sa school, doon tinuturo yung pagiging nationalist and patriot. Di ba, even in the early age, bata pa lang tinuturuan na tayo. Elementary pa lang, tinuturo na yung mga bayani, ano yung mga nagawa nila. Yung para ma-impart sa inyo yung yung sacrifices, yung hirap. Okay? And yung hirap and sacrifices na binigay ng mga bayani natin, ayun yung magsisilbi para mabuhay din yung ating nationalism and patriotism. Press. Ano ba ang sinabing press? Through the newspaper. Okay? The people are educated in feeling, kumbaga, promotion, itong mga to, radio, television, ito more about promotion, for awareness. Na lang, nagkakaiba na lang sila ng way. Yung isa, yung press, through newspaper. Yung radio, through radio. Yung television, through what? Television. Ayun lang naman, ayun ang ibig sabihin. Ang na to is to inspire you, to impart nationalism and nationalism and patriotism. Okay? Ways to show Filipino sense of nationalism. Respect the Philippine flag and value Filipino identity. Ayan. Paano natin mapapakita to? By representing. Kahit nasa ibang bansa ka, di ba? Lumalaban nga tayo sa mga games, SEA Games, mga Olympics. Isa yon para mapakita yung natin. Yung sense of nationalism and patriotism. Being proud. Respect, respect the Philippine flag. At sabi ko nga sa inyo, kailangan hindi lang basta respect. Kailangan utmost respect. The highest degree of respect, kailangan ibigay natin. Okay?
and value Filipino identity. Huwag niyo ikakahiya. Sabi nga nila, di ba? Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango, maliit, kulot. Kasi ayun yung pagkakakilanlan natin. Distinction natin sa kanila yan. Sila ba nahiya na matangos ilong? Ba? Sila ba nahiya na balbon? Hindi naman. O, ba't ka mahihiya kung ganyan itsura mo? Nang nangyari kasi, nagkakaroon tayo ng standard. Ay, ang masama lang, hindi Pinoy ang naging standard ng beauty. Yun lang naman yung yung reason ba't tayo nagkakaroon ng minsan preferences. Nagsisent kasi tayo ng standard o para kasi sa inyo, ang maganda, matangos ang ilong. Ba't may mga pango naman na maganda? Di ba? Para sa inyo, maganda, maputi. May mga magaganda namang maitim. Nagsiset kasi tayo ng standard. Ayun yung reason minsan bakit hindi na natin binabala yung Filipino identity natin. And when we say Filipino identity, hindi lang yung pagkaano natin, yung itsura. Even yung kultura natin. Okay? Yung pananamit natin. Yung language. Okay? Nagigets ba? O, next. Be a productive citizen. O, kanina lang din, nabanggit naman ito na kung patriot ka daw, magsiserve ka, civic duty. Same lang din dito, productive citizen. Okay, do not rely everything on and blame on our government. Although job naman talaga nila to enrich, di ba? To serve and protect, to promote state development. Kailangan you are actively participating. Hindi pwedeng ka lang, hindi pwedeng pahiga-higa lang, papalaki ng bayag. Kailangan may ginagawa ka rin. Next. Ayan, be aware of the issues in our country. Ayan, lalo na to sa bansa ka sa bansang to sa bansa ka nakatira na to sa bansang to ka nakatira. Tapos hindi mo alam kung ano nangyayari. Paano masasabing paano masasabing patriot and nationalist ka? Sa mismong bansa mo hindi mo alam na na pala, palubog na pala tayo. Ninanakawan ka pala. Okay? Nakukuha ba? So at least kailangan maging aware tayo sa contemporary issues. Lalo na issues locally, sa natin, sa lugar o sa bansa mismo natin. Okay? Hindi lang kasi pwedeng, at saka hindi lang pwedeng alam mo. Kailangan may gagawin ka rin. Mag-instill ka ng awareness. Napakalaking bagay na yun. Stand proud of every achievement. Very common sense naman. Nationalism. We are proud. Lalo na pag mga nananalo tayo. Sino bang recently nanalo? Si Yulo lang ba huli? Si Sino? Si Alexa Yala. Si Heidi Lin. Yan. Yung mga natin, yung mga nakaka-proud, mga achievement natin. Okay? Sino pa ba yung recent? Wala na akong masyadong balita eh. Puta, wala akong alam sa ganito. No? Sino? RPH? Buuin mo na lang kaya. Sino ba yun? Okay. Esports. Sorry. Hindi kasi ako marunong. Ay, di ako mahilig sa esports eh. Kaya hindi ko alam. Anong nilaruan nila? ML? ML. Sino yun? Doon na siya naglalaro? Inaonik ko pa siya kilala. Layo na ng tagal na. Next. Kilala ko lang kasi masyado sila B tsaka si Wise. Taga doon lang sa Cristimar. Kaya yun lang kilala ko. Yun na yun. Next. Patronize and support our own products. Kailangan support locals. Sinasabi nga natin. Okay lang naman na bumili ka ng bumili ka ng gamit galing ibang bansa. Gusto mo. Pero we should patronize and support our own products. Lalo na yung sa agriculture natin. Kasi ito nga anong pinagkaiba nitong dalawa? Ayun, local. Yung local, akala natin pag local, peke, madaling masira. Pag sinabi kasi ng local, sa ating galing. Ayun, akala natin minsan. Ibig sabihin ng local na isa, local, mababang quality. Local, kaya local. Kaya lang, pag sinabing local galing Pilipinas, ay, local yan eh. Akin ito, imported. Ayun ang pangit. Kaya minsan hindi na tayo nabili. Pero anyway, nawala naman na yung ganong mindset. Nakita ko naman, support support locals, yung mga high minds nga natin. Sabihan ka nga lang, adik. The drug test ka nga lang daw, sabi na mga taga-escas.
Malas ano. Ay pati yung sa mga ano, yung mga products na produced by sa Abaca, support kayo doon. Huwag kayo puro milk tea, huwag kayo puro ano, kain din kayo ng ating sariling atin. Yan, preserve the Filipino culture, lalo na ngayon dahil sa globalization. Globalization. Masyado nang mabilis yung flow ng ano, baka mabura na yung ating kultura. Preserve natin. Ito yung pagkakakilanlan natin eh. Dali lang niya, no? Nung topic natin. Nakakaantok nga lang. O next. Baka bukas, ano na lang to? Hanggang mga 3 or 2 na lang tayo. Mga 4. Haba pala. Hindi, madami doon ano, lalagpasan. May mga nakahide pa nga, oh. Saan tayo? Saan na tayo? Pindot kasi ng pindot. Ito, parang naulit. Ganun lang din naman ang pagiging paliwanag nito. Okay, we must respect everyone and value our tradition. Nationalism, respect everyone. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, kung sinong bumubuo sa Pilipinas, kung mahal mo si Pilipinas, dapat yung bumubuo rin sa kanya, mahal mo. Value our traditions. Paano mo ba mapakikitang we value our tradition? You preserve it. Ito. Yung, kung na-preserve yung kultura natin, it shows na ba't di bumalik? Ayan. Kung pinapreserve yung culture natin, it shows na you value it. Kaya iniingatan mo eh. Pinapreserve mo. Then you value our traditions. Yan, yung paggamit ng po, oho, po, and opo. Yan. Pagmamano. Value mo yon. Paano pa? Pagbibigay ng respeto. O may nakita ka na ano bang mga kulturang weird natin? O may mga tradition. I forgot kung anong saang lugar to, pero may tradition daw na kapag bumisita ka, papakainin ka ng sinuka ng aso. Oh yes, meron. Parang ayun daw yung tradition doon. Then kailangan kainin mo to show na tinatanggap mo yung kultura nila. Yes, meron. Hindi ka na pupunta, no? Ang kagaya pa niya, yung magbabatok natin. Ayan, preserve natin, respect natin, i-value natin. Sino ba yung huli natin magbabatok ngayon? Si Apo Wangod. I-value natin. Speak out our own language. And alam nyo ba? Makinig. Sa ating consti nakalagay, kailangan daw pagyamanin natin yung sariling language. Pero tingnan nyo, saan nakasulat yung Constitution? Sa English. Hindi naman sa national national language. Ano bang national language natin? Filipino wag Tagalog. Filipino is a dialect. Under siya ng Filipino. Pag sinabing Filipino kasi, yung variety, Ilonggo, Hiligaynon, ano ba? Mga natin yan. Pangasinense, mga ganyan. Under ng Filipino yon. Yung Tagalog, isa lang doon. Kaya wag Tagalog yung isagot nyo. Okay? Filipino. Pag tinanong ka, anong national language? Filipino. Okay? Huwag Tagalog. Kasi yung Tagalog, dialect lang yon. Part lang ng Filipino. Pag sinabi mong Filipino, madami under ng Filipino. Yung Bisaya, Hiligaynon, Pangasinense. Ano ba sa Bicol? Bicolandia. Tayo na lugar yung Bicolandia. Welcome to Bicolandia. Long ride pa more. Sabi na tanda mo. Okay, wag natin yun. Remember and commemorate our heroes and sacrifices of our heroes, sacrifices for our country. Yan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Ito naman talaga, ito yung ginagawa nga sa mga kabataan eh. Nawalan ako ng paliwanag talaga pag itong CFLM yung pinapaliwanag ko. Love our family, neighbors, and our compatriots. Ganon din naman, na-mention naman na mahalin daw yung mga citizen na tao. Ito rin naman yung citizen. On a local scheme lang, pinaliit lang. Okay, doon yun, doon mo mapapakita yung sense of nationalism mo. Ayan, tingnan nyo na to. Ito yung pinakang comparison ng ating nationalism and patriotism. Pag nationalism daw, may negative connotation. Pag patriotism, it has positive connotation.
Ang nationalism ginagamit for political ideologies. Okay, in movements that are more extreme and exclusionary love. O alam natin yung pag-extreme, sobra-sobra. And sobrang pagmamahal, masama. Masyado ka nagiging obsessed. Kaya nangyari gito, exclusionary. Wala na yung iba, ikaw na lang. Ulul na ulul ka na ba? Parang ulul na ulul ka na. Diba? Parang sa jeep, no? Baliw na ako sa iyo, babe. Tara na kasi. Tangina, sinasabunutan, sinusuntok. Ayun. Okay? Ano daw nangyari? Love of one's country at the expense of foreigners, immigrants, and evil people. Ito, pag masyado ka nationalist, possible maging ano ka na rin. Maging, ang tawag dito? Racist. O kagaya sa ibang bansa, sa Korea daw. O may nakita ko, recently ko lang napanood sa TikTok. I don't know kasi hindi ko naman verified kung totoo sinasabi niya. Pero ano siya, dream country niya daw talaga yung Korea. Sino ba namang hindi, di ba? Lalo na, ano siya, I don't know if gay or babae. Basta, dahil nga daw, fan siya ng K-pop. Kaya nangyari, nagkaroon daw siya ng opportunity na doon magtrabaho. Tuwan-tuwa pa raw siya. Kasi syempre, aside from magkakaroon siya ng job opportunity sa ibang bansa, profit, malaki kita, dream country niya pa. Ano nangyari? Na-frustrate siya, na-disappoint siya. Alam niya kung bakit? Grabe yung discrimination. Ganun daw masyadong ka-ideology yung mga Korea. Bumalik ka na sa country mo. Siyempre, ano yung pagkakasabi Korean. Hindi niya daw naintindihan kaya tinanong niya yung katrabaho niya sa factory. Ayun yung sabi, normal na lang daw yun, ganun daw talaga doon. O even sa US, may mga ganun, di ba? Yung mga Karen natin na tinatawag, di ba? Mga extreme, masyadong mahal na mahal yung country, masyado ng OA. At the expense, ayun foreigners, immigrants. Okay? They believe na kasi that they don't belong. Who aren't believed to belong in some way. Hindi ka belong dito, doon ka sa inyo. Yan, ganyan yung mga nationalist. Extreme, exclusionary. Ito kasi, bodies, positive sentiments, attitudes. Tandaan nyo na nga lang, itong N and P. Patriotism, positive. Negative na siya. Nationalism, negative. Para madali natin magets. Okay? O ngayon, medyo maliwanag na sa atin ngayon. Na-define na natin. Kasi ako dati, ang dami kong ginugoogle ko pang difference nito. Sino bang teacher namin dito? Si si Sir Villacrucis. Hindi na inabot nila. Inabot niyo ba si Sir Villacrucis, buddy? Si lalaki? Hindi niya lang ito siya yung nagturo. Hindi. Okay? Magaling naging teacher namin dati dito. Kaya marami akong alam. Doon pa lang, nagkaroon na ako ng idea sa kanya. Sinearch ko na lang. Medyo confusing. Ito yung sinasabi kong lalaktawan natin. Naku, sarap. Ano yung konstitusyon? Lagyari kayo kay sir kung di nyo alam to. Lagi kayong pinapakain ng konstitusyon. Supreme law natin. Anong konstitusyon yung ginagamit natin ngayon? Yung 1987 o yung transitional natin? After ng EDSA, ito pala. 1997. After ng ating EDSA People Power Revolution. Okay? Hindi ko napapaliwanag kung ano yung konstitusyon. Diyos ko, alam na ninyo to. Ito yung Supreme Law. Everything na gagawin natin, everything na batas, kailangan align kay Constitution 1987. Next. Part of the Constitution, Constitution of Government, may kita nyo doon, ganito na lang, ilapat na lang natin. Yung Constitution, diyan nakalagay lahat ng duties and responsibilities ng mga government. Okay? Ano yung mga mandato? Ganun na, paikutin na lang natin. Kagaya nito, parts of the Constitution, Constitution of Government, ano nakalagay? Structure, powers, functions. Dito nagkaroon ng separation of powers ngayon. Okay, next. Ayan, legislative, executive. Ito, tandaan nyo na lang yung title. Basta yung sinabi ni Sir, ito yung local government, Article 10, Section 21, kabisaduhin. Hindi ko lang pwedeng ipaliwanag ito ng paisa-isa. Tsaka alam nyo naman yung mga part na to. Legislative, anong duty nila? Make law. Executive, enforce law or implement law. Judicial,
Parang bata na kayo niyan kasi nakakabisado niyo na eh. Sayang yung oras natin. Constitution of Liberty, kalayaan, alam na natin yan. Bill of Rights, citizenship, national economy, patrimony. O, ibig sabihin, ang concern nitong part ng Constitution na to is what? Everything about the economy, okay? Protection of economic rights, okay? Ng mga about sa natin, economy, GDP, GNP, lahat yon under nito. Social justice and human rights. So basically, hindi ko na kailangan itong basahin. Hindi ko na kailangan kabisaduhin. Okay? Basta tandaan nyo, pag na kayo rationalize, ang papakain sa inyo ng sertya ng sobra is yung alin? Article 2, Article 16, Article 10. Pero dahil nasimulan na at mayroon ng tinanong about education naman, ano masasuggest namin? Be familiar. Alam ko namang hindi possible na basahin nyo. Mayroon ng consti. Gano'ng kakapal yung consti? Ganito, di ba? Parang koda lang. Hindi natin makakabisado ng lahat. Yan. Ang lipis niya na. Palo yan ah. Consti yan? Ba't pa may click? O, ito yung consti. Ganito lang. Lang eh, no? Pati nga ng font. Ba't parang ang lipis? Ha? O, anyway, andito nakalagay lahat ng ng mga sa loob. So, hindi ko na kasi require na kabisaduhin nyo to kasi mahirap. Ang gagawin, kung ako pag-aaral, kasi in our time, hindi kami nabigyan ng dito, diskarte. Ang gagawin ko, kakabisaduhin ko na lang yung mga title. For example, Article 2, kung ano yung nakalagay, National Declaration of States Policies. O Article 10, Local Government. Ganun. O lahat ng trabaho ng local government, ng mga power nila, ng hierarchy, dun ko makikita. If ever na magtanong, alam ko agad kung ano yung sasagot ko. Kasi may question dyan eh, saan daw makikita yung right, karapatan about sa ganito? Siyempre, Article 3 yun. Yun lang yung may doon eh, Bill of Rights. O, ganun yung parang magiging technique. Kasi hindi, mahirap talaga. Pero ang sabi ni Sir Cha, Article 2. Pati yung mga niya, section. Kabisaduhin nyo. Article 10, Section 21, lumabas na din. Ano pa? Article 16, Section 6, laging lumalabas. Tsaka alam ko yun sa education may lumabas. Isa about sa sports ata yun, kailangan included. Tsaka yun sa language, as part of curricula, yun lumabas. Language ba yun o ano? Alam ko language. Okay, nagigets? Sir, thank you. Ayan. Article 2, Section 1 reiterates that sovereignty resides in the people, di ba? People. Suffrage kasi nabasa ng mata ko eh. Nagalo-halo na yung okay, o wala yan. Sa school yan. Hindi ko naman kabibigyan ng grade eh. Next na natin to. O, bakit daw ginawa yung 1987 Philippine Constitution? Ito na lang. Kahit alam nyo na reason ba't ginawa. Discuss na lang natin for the sake of education. What is the reason ba't ginawa yung Constitution? Ano bang meron bago magkaroon ng 1987 Constitution? Martial law. And during the martial law, it is said na maraming na-violate na human rights. Kaya kung mapapansin nyo, ito may Bill of Rights na. Okay? The Constitution daw was intended as a transitional constitution. O diba? Transitional constitution. So, ibig sabihin pala dapat, ngayong ngayong maayos na yung kung ano natin, government, kailangan mag-draft na ng bago, no? Karoon ng charter change. Kaya lang kasi mahirap. Kaya kailangan malutuin ng matagal. So, in short, what? Democracy. Kasi alam natin, pag martial law talaga, mahirap. Binibigyan ng karapatan ng kapangyarihan yung mga ating militar. Okay? And the freedom of people and yung rights. The Freedom Constitution provided for an orderly transfer of power while Constitutional Commission was drafting a permanent constitution. Yung constitution na to saan galing? Sa UN. Draft ng UN to. In-adapt lang natin, in-edit lang para maging fit sa Philippines. Ayan. Ito yung mga naging constitution natin. From Malolos Constitution, 1935, 1943, 1973, up until maging imagine ilang taon na to. Sabihin natin 1986, 2020, 20, 41? 41 ba? O 39? Tama ba? 39 ba? Wait.
Ay, 2020 ano na pala, hindi 2016. Sobra-sobra. Yan, sir. Ilan, sir? 127? Ang laki yata ah. Ah, 39, 39. Ah, tama pala naman yung ano ko, 39. Ah, nakukuha? Doctrine of Constitutional Supremacy, ano ibig sabihin nito? Basically, sinasabi lang nito na yung constitution natin yung supreme law of the land. Okay, every law should abide and conform kung ano sinasabi ng batas. Okay? O, for example, may mga batas na against about dun sa ano. Di ba, nagkaroon dati ng batas na nababiolate yung Bill of Attainder, yung ano natin, due process. Pag kailangan may due process eh. Parang naglabas dati niya na nandun sa libro ni Reyes. Magkaroon sila ng batas dati na kapag activist ka, na point out ka, automatically ikukulong ka, walang paglilitis. Unconstitutional. Nawalan ng kapangyarihan yung batas. Bakit? Hindi siya hindi nag-abide kay Constitution. Eh, kailangan nga, si Constitution yung supreme. Siya yung laging masusunod. Okay? Nagigets ba? O, later, ito, yung sa 9165, anong nakalagay sa 9165? Bawal daw plea bargain. Eh, kaya lang hindi pwede kasi na-define na si rules of court, okay? Si rules of court ang dapat gagawa, sino? Yung mga court, judicial branch. Eh ang ginawa ni XD Legislative, gumawa ng tawag dito, ng batas na bawal bawal mag-plea bargain. Eh sabi ng rules of court, pwede daw. Nagkaroon ng conflict. Eh sino ba dapat masunod? Eh sabi ng Constitution, naka-define doon, na si judicial branch o si court natin, pwede silang gumawa ng batas nila, ng criminal procedure. Kaya ngayon, na-recognize yun, unconstitutional, repeal natin. Hindi na pwede yan. Okay, nagigets? Okay, pag sinabing constitutional supremacy, huwag kayo tumawa. Meron tayong di ba? Isa, diverse yung ating language. Eh. Again, pag sinabing doctrine of constitutional supremacy, laging si Constitution yung supreme. Siya yung pinakamataas sa lahat. Lahat ng batas na gagawin kailangan naka-align kay Constitution. Okay? Nagigets? Wala, nahawa na ako ng antok nyo. Nabubulol-bulol na rin ako. Anyway, it's already 4:56 naman na. Konting discuss na lang. Wait lang. Sagad na natin yung 5. Eh naman. O ano yung state? Tingnan nyo yung definition na lang ng state. Nandito lahat ng elements. Community. Meron tayong territory, independent of external control. Ano ibig sabihin nito? Sovereignty. Kasi pag sinabi ng sovereignty, free from external power, di ba? The right to rule oneself. Ano naman to sunod? May government. Okay, nagigets? O ayun yung natin, apat na elements. O, hindi na natin kailangan basahin ng buo to kung ano yung state. Familiarize nyo na lang. Yan, element of state. First one, people. It simply refers to the what? Inhabitants of the state. Throwback pick namin yan. Nakapakyo gago. Ito yung mga, ano bang tawag dati? Kasi evolution yan eh. Batang hamog, naging wild dogs. Ngayon, youngsta na, no? Ano kayang susunod? Hindi, emo ata dati, emo. Emo muna, no? Maganda kaya yung concept ng emo na yun, yung pagiging goth. Pukeng inang naging baduy. Lahat ng magandang bagay sa ibang bansa pag inadopt ng Pinoy. Sumasablay. Sabi nga you give something good to Filipinos, then you find it territory. O yung tatawa to. Totoo yun, yung brand nga na Supreme puta ang mahal nun sa ibang bansa. Luxury, luxury brand yun. Yung Off-White, nung sinuot sa Pinas, bad trip. Yung Fila, di ba, sumikat sa ibang bansa, angas tingnan. Nung sinuot sa Pinas, ewan ko ba? Tapos sumikat pa to si Kiel the Great. Wait. Nagbago tuloy siya ng content ngayon. Content niya pang kasama yung kakolab yung mga nasa Telegram girls. O territory, alam naman na natin itong territory.
fixed portion of the surface of the earth inhabited by the people of the state. Saan makikita yung territory natin? Constitution din. I believe it's Article 1 pa nga eh, unang-una. Tingnan nyo. The national territory. De-define natin agad. Ano ba muna pag sinabing Philippines? Ayan. Philippine Archipelago. Natandaan? O, yung Article 1 na yun, mahalaga rin yun. Kasi gagamitin nyo yun sa general application ng ating batas. Di ba may territorial tayo? O, next, government. Ano ba naman pag sinabing government? So it is the agency daw or instrumentality through which the will of the state is formulated, expressed, and realized. Okay? O sovereignty, it is the supreme power of the state to enforce in its will. Okay? Without what? Freedom. Without freedom. Without the external control or freedom of foreign control. Okay? O, next. Okay, bukas na to. Pagbiyan ko na kayo. O, let us continue na lang kasi medyo mahaba to, marami-rami to. Okay, let us continue na lang tomorrow. So, we have tackled 99, we have already tackled 99 slides. So, bukas, sure ball na to. Ano kasi kaya nating tapusin ngayon eh. Okay, so, you may now take your lunch muna, your dinner, then balik na lang kayo upon the directions nila, or instructions nila, ma'am. Thank you. See you tomorrow.